Hello and good day. We are the third reporters from Group 6. I am Almira Anayatin and my co-presenter is Mr. Musahari. Now, we're going to discuss a very important topic, poverty. It's not just about being poor or walang money. Poverty comes in different forms and it affects people in so many ways. Physically, mentally, emotionally, and socially. So for today, I'll explain the 7 common types of poverty and then we'll go deeper into the dimensions of poverty. First, we have economic poverty. Refers to lack of monetary demands for providing themselves with food, clothes, and shelter. So meaning, walang money pang food, clothes, or bahay. Example, yung family na kumakain lang once a day kasi wala silang pambili ng pagkain. Number 2 is bodily poverty. Refers to lack of property, physical health, and access to health living conditions. Meaning nito, walang access to proper health, malinis na environment, or even hygiene. Example, yung mga bata na laging nagkakasakit kasi walang pambili ng vitamins or nakatira lang sila sa maruming lugar. Next is mental poverty. Refers to lack of thinking access, education, and knowledge. Ito yung kulang sa education, knowledge, or opportunities to learn. Example, yung mga batang gustong mag-aral pero walang pambayad ng tuition or even pamasahe wala sila. Number 4, cultural poverty. Refers to lack of coming together in society. Meaning, walang sense of belonging sa community or hindi sila nakaka-relate sa culture. Example, yung family na lumipat sa ibang lugar tapos di sila makasali sa events kasi iba ang language or lifestyle nila. Number 5 is spiritual poverty. Refers to lack of feeling brotherhood and togetherness. So, meaning, walang connection with other people or walang sense of togetherness. Example nito is yung taong laging mag-isa and feels like no one cares about them, even sa family or friends. Number 6 is political poverty. Refers to lack of understanding how system works. Meaning, hindi nila gets how the system works or kung paano ipaglaban ang rights nila. Example, yung mga taong di nakaboto kasi di nila alam paano mag-register or di sila aware sa election. Number 7 is societal poverty. Refers to lack of social connectivity. So, ibig sabihin, walang social connections or support system. Ang example nito is yung lola na laging mag-isa sa bahay, walang kausap, tapos di nakakasali sa community activities. Dimensions of poverty. It measures both material poverty such as food, water, sanitation, and clothing, and non-material poverty such as relationships, voice, and time use. So, poverty isn't just about stuff na material like food or clothes. May deeper levels din siya. Here are the 3 main dimensions of poverty. And now, Mr. Musahari will now continue explaining this. Disempowerment. When you don't have much control and your choices are limited, it's harder to improve your situation and it can make you feel scared and insecure. Minsan, kahit anong pagsisikap natin, parang wala tayong kontrol sa sarili nating buhay. Kulang ang options natin at parang nakatali tayo sa sitwasyong mahirap baguhin. For example, may mga pamilya na walang access sa magandang edukasyon o disenteng trabaho. Kaya kahit gusto nilang umasenso, nahihirapan silang makahanap ng paraan. Dahil dito, nagkakaroon sila ng takot at insecurity sa kanilang kinabukasan. Ang sunod naman is suffering in body, mind, and heart. The suffering includes negative thoughts and emotions such as shame related to living conditions and the need to ask for help and assistance, and guilt about being without key resources. Dito ay hindi lang physical suffering ang nararanasan ng mahihirap. Kasama dito ang sakit sa damdamin at isipan. For example, may mga taong nahihiya sa kanilang kalagayan. Nahihirapan silang humingi ng tulong dahil pakiramdam nila ay pabigat sila sa iba.
Mayroong ding guilt na dala ng kakulangan, parang burden, ang pagiging walang-wala. Ang ganitong klase ng emotional suffering ay madalas hindi napapansin, pero malalim ang epekto sa buhay ng isang tao. Ang last naman is struggle and resistance. The struggle takes different forms, many of which remain invisible to the rest of society. So dito naman is lahat ng mahirap ay may kanya-kanyang paraan ng pakikipaglaban sa kanilang sitwasyon. Pero marami sa mga pagsisikap na ito ay hindi nakikita ng mas nakakarami. Minsan, ang struggle nila ay pagpapasya kung paano pagkakasyahin ang maliit na kita sa pang-araw-araw na pangangailangan. May iba namang lumalaban sa pamamagitan ng pagkikilahok sa community programs para mabigyan ng pagkakataong umunlad. Kahit mahirap ang buhay, may mga taong patuloy na lumalaban at mahalagang bigyan natin ng suporta ang kanilang pagsisikap. So now, we know na poverty isn't just about being broke. It affects people in so many ways. Body, mind, emotions, relationships, and even sa self-worth nila. That's why we should try to be more understanding and aware. Kahit simple help or kindness, it really makes a difference. Thank you.